Magandang araw mga kabalitang San Joseño, ito ang Balitang SJDM. Narito ang mga pinag-usapang balita ngayong araw ng Lunes, July 20, 2020. Paano kalang baguhin ang petsa ng pagsisimula ng klase permado na ni Duterte? Nilagdaanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na baguhin ang petsa ng pagsisimula ng klase ngayong taon. Sa ilalim ng Republic Act 11480, maaaring magtakda ang Pangulo ng petsa para sa pagbubukas ng klase, batay na rin sa rekomendasyon ng Department of Education o DepEd kung sakaling mayroong deklarasyon ng state of emergency o state of calamity ang bansa. Sakop nito ang lahat ng basic education schools kasama ang mga foreign o international schools sa Pilipinas. Pinapayagan din ng batas na ito na magkaroon ng Saturday classes para sa elementary at secondary level. Kaugnay pa nito, nakatakda pa rin sa August 24 ang pagbubukas ng klase, maliban na lamang kung irerekomenda ng DepEd kay Pangulong Duterte na ipagpaliban ito. Sa iba pang balita, labi ng 88 OFWs mula sa Saudi Arabia nakauwi na rin sa Pilipinas. Dumating na sa Pilipinas ang 88 bangkay ng mga overseas Filipino workers mula sa Saudi Arabia. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration Chief Hans Leo Kakdak, 45 sa mga ito ay nasawi dahil sa COVID-19. Tiniyak naman ng ahensya sa pamilya ng mga pumanaw na OFWs na sasagutin nila ang cremation at burial expenses. Maliban dito, tatanggap ang mga kaanak ng livelihood at scholarship assistance. Matatandaan na una nang dumating sa bansa ang bangkay ng 44 na mga OFWs noong nakaraang buwan. Duterte personal na ihahayag ang 5th SONA sa batasang pambansa. Kinumpirma ng palasyo na personal na magtutungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa batasang pambansa sa July 27 para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA sa kabila ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nakaschedule na ang rehearsal para rito at nagpapatuloy ang preparasyon ng Malacanang. Sinabi ni Roque na 50 mambabatas ang papayagan sa loob ng venue pero hindi pa niya masabi kung ilang cabinet members ang papayagang dumalo sa event. Kaugnay pa nito, hinimok din ng kalihim ang mga kritiko ng gobyerno na online isagawa ang mga protesta sa SONA dahil ipinagbabawal ang malawakang gatherings para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Narito ang mga pinag-usapang balita ngayong araw ng Martes, July 21, 2020. Palasyo muling iginiit na hindi nito kakayanin ipatest ang lahat ng mga Pilipino. Muling iginiit ng Malacanang na hindi kaya ng gobyerno na isailalim ang lahat ng mga Pilipino sa COVID-19 testing. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kung afford naman ng bansa ang mass testing, ay pwede naman itong gawin. Gayunman, hindi anya kaya ng bansa na suriin ang 110 million na Pilipino. Sa pagpupulong ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, ay sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na walang bansa sa buong mundo ang kayang suriin ang lahat ng mamamayan nito. Magugunit ang hiniling ng ilang mambabatas na kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasagawa ng mass testing, kabilang na sina Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor at Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Sa iba pang balita, limited face-to-face classes papayagan simula Enero 2021 ayon sa palasyo. Sa January 2021 papayagan ang limited face-to-face classes sa ilalim ng mga kondisyong itinakda ng pamahalaan. Ilan sa mga kondisyon ay ang mga sumusunod. Papayagan lang ang face-to-face classes sa low-risk areas o mga nasa modified general community quarantine o nasa transition phase sa pagitan ng general community quarantine at new normal. Papayagan ang face-to-face classes sa Enero 2021 o ikatlong quarter ng school year. Ang mga private schools na nagsimula ng limited face-to-face classes noong Hunyo ay papayagang magpatuloy. Ang desisyong payagan ng limited localized face-to-face classes ay dapat binuo sa ilalim ng koordinasyon ng Department of Education at mga concerned local government units at local health authorities. Matatandaan na inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang proposal na magsagawa ng limited face-to-face classes sa kabila ng kanyang naunang pahayag na hindi papayagang pumasok ang mga bata sa eskwelahan nang wala pang nadidiskubring bakuna laban sa virus. Catriona Gray sumugod sa NBI. Photoshop pic niyang hubot-hubad inireklamo.
Nagtungo si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa National Bureau of Investigation o NBI upang ireklamo ang mga nagpapakalat ng di umano'y peking hubot-hubad na larawan niyang kumakalat sa internet. Sinasabing pumunta siya roon para kitain si NBI Deputy Director Vicente de Guzman kaugnay ng posibleng kaso laban sa malisyosong nag-upload ng larawan, bagay na minanipula di umano gamit ang editing software na Photoshop. Una nang sinabi ni Joji Alonso, abogado ni Catriona Gray, na nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para mapanagot ang mga nasa likod nito. Narito ang mga pinag-usapang balita ngayong araw ng Miyerkules, July 22, 2020. Retired Supreme Court Justice at ex-ombudsman inihain ang ika-11 plea versus anti-terror law. Hiniling ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales sa Supreme Court na atasan ang Duterte administration na ikansila ang pagpapatupad ng anti-terror law na naging epektibo noong nakaraang linggo. Ang ika-11 petisyon na inihain sa Supreme Court kaugnay sa kontrobersyal na batas ay humihiling na maglabas ng status quo, anti-order, temporary restraining order at writ of preliminary injunction ang SC para ipatigil ang batas habang wala pang desisyon ang korte. Samantala, naghain na rin ng mosyon ng dalawang dating miyembro ng Supreme Court para sa special raffle at oral arguments. Sinabi naman ng mga petitioners na ang Anti-Terrorism Act of 2020 ay dapat i-void ng buo dahil ito umano ay labag sa due process, presumption of innocence, bail, incommunicado detention, unreasonable searches at seizures, privacy of communication at correspondence at marami pang iba. Sa iba pang balita, Maria Ressa naghain ng not guilty plea sa ika-5 tax case. Patuloy na iginigiit ni Rappler Chief Executive Officer Maria Ressa nitong Miyerkules ang kanyang pagkawalang sala matapos ang nangyaring arraignment kaugnay ng isang kaso na may kinalaman sa pagbubuwis. Nangyari ang kanyang arraignment noong July 22 sa Pasig City Regional Trial Court or RTC Branch 257 kaugnay ng 294,258 and 58 cents sa value-added tax or VAT na dapat daw niyang bayaran dahil sa pagbebenta ng mga Philippine Depositary Receipt o PDR noong 2015 ayon sa ulat ng ABS-CBN. Pero ginit ni Ressa at ni Rappler sa Bureau of Internal Revenue hindi maaaring buwisan ang pagbibenta ng PDR. Ayon pa kay Ressa na humaharap na sa patong-patong na kaso, inamyentahan ang mga impormasyon sa kasong inihain sa kanya at isinama ang Rappler Holdings dito kahit higit 2 taon na ang nakalilipas mula ng ihain ito. Kaso laban sa 9 na pulis na sangkot sa Jolo incident tanggap ng PNP. Welcome development para sa Philippine National Police o PNP ang pagsasampa ng kaso ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa 9 na pulis na sangkot sa Jolo shooting incident na ikinamatay ng 4 na sundalo noong June 29. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Balnac, mabibigyan ng pagkakataon ng mga akusado na idepensa ang kanilang mga sarili sa tamang forum na may due process. Sinabi ni Balnac na sila man din ay nais malaman ang katotohanan. Sa ngayon, nasa kustudiya ng PNP Headquarters Support Service sa Camp Crame ang 9 na pulis. Ito ang balitang SJDM, balitang mula sa tao para sa tao.